Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Stargazer at ngayong araw ay mapalad tayo na nakasama natin muli ang isang feng shui expert, isang feng shui practitioner na tinatawag, walang iba kundi si Dr. Anthony Fugoso. Yan, siya ay nag-aral noong mga nakaraang mga taon. Huwag na natin sabihin kung kailan, malalaman yung edad. Under the tutelage of Grandmaster Yap. Diyan din po nag-aral yan actually sina Lilian Tu at saka si Joey Yap. Yan. So si Grandmaster Yap wala na po ngayon, ay sumalangit na ang kanyang kaluluwa, pero napakarami niya mga masters na nanggaling nag-aral sa under him at marami yan all over the world. Yan. So, isa si Dr. Anthony Fugoso sa mga mapalad na naging na mentoran ni Grandmaster Yap. Kasama natin para pag-usapan ano nga ba ang meron for the Year of the Snake base sa Feng Shui. Eto na, kasama natin si Dr. Anthony Fugoso. Magandang araw, Ants. Ayan, sama tayo muli. Magandang araw sa ating mga manonood po. Yan, oo. So, oo. Wala naman ako personal knowledge about Master Yap Shanghai. Oo. Pero nga, swerte ko lang, nagkaroon ako ng pagkakataon na makita ko siya sa isang magazine na sabi ko lang na sarili ko na makakapag-aral ako sa iyo, which is nangyari nga. Mm-hmm. Talaga, ganun lang, no? Ano lang siya hindi naman coincidence yan. Talagang nakamit mo yung gusto mong mangyari. Sa akin, nung unang araw ko, nung unang klase namin, sabi niya, paano mo nalaman ito? Sabi ko, kumuha ako ng magazine sa isang bookstore sa Pilipinas, nakita ko yung picture mo. Sabi ko, old man, mag-aaral ako sa iyo kapag magbigay ka ng English class. Kung nagbigay siya ng English class, tamang-tama, kumuha na naman ako ng magazine, nabasa ko, English class, nag-enroll ako sa kanya. Actually, tama po kayo, ang daming nakapagtapos sa kanya na magagaling na practitioner talaga. Bakit siya ang pinili ko? Malapit kasi ako sa matanda, tapos gusto kong makuha yung essence nila yung wisdom talaga. Kasi nung tandaan ko yung pagkakataon ko na habang nagdi-dinner kami, pinupull out niya ako, tinatabi niya ako sa sarili at sa tabi niya. Marami pa siyang sinasabi na wala sa mga tinuro niya. Kaya lang hindi ko ma-share kasi talagang hindi ko baka secret yung mga natutunan ko. Pero nung sa mga klase ko, winento ko sa kanila yun. Mapalad ka na naging under ka ng isang grandmaster. Yun lang ang masasabi ko. Hindi lahat ng tao pwede mag-aral sa isang grandmaster o may pagka-tsansa na makapag-aral sa isang grandmaster at matutunan yung mga little secrets na binibigay niya sa mga piling mga tao. Yan. Sabi rin ko, lahat pwede mag-aral ng Feng Shui. Pero hindi lahat maging ang tawag doon yung magturo. Sabi niya, lahat pwedeng mag-aral, hindi lahat pwedeng maging practitioner na katulad na ginagawa niya. Sabi niya sa akin, I was born to study metaphysics. Kaya nagulat yung mga kaklase ko kasi ako wala naman akong idea nung sinasabi niyo. Sabi lang ng mga kaklase ko, ang galing niyo. Tanong ko lang, Dr. Ants, katulad sa mga grandmasters na ito, tinuturo ba nila ang pagiging service, yung mauna muna ang service sa tao bago ang paniningil? Yes. Ang sabi niya sa akin, it's not all money. Actually, ang unang tanong ko sa kanya, do I charge even my brother, sister? Sabi niya, yes, because there should be exchange of energy. Sabi niya. Pero you should help people also. Kaya ako, pag may mga nakikita ko na, siyempre, maaawa ka sa estado ng mga tao, iniimbitahan ka nila, nakikita mo yung mali, sinasabihan ko sila yung sabi ako ng mga unsolicited advice na gusto mong ma-improve ang buhay nyo, ito ang gagawin natin. Kaya nagbibigay rin talaga ako ng mga ganong consultation. Ayun, okay. Sige, umpisahan na natin, Dr. Ants. Ano nga ba in store? What's in store for the Year of the Snake? Kailan ito mag-uumpisa? Year of the Snake is a celebration ng January 29 because of the phase of the new moon. Pero
of the season will be February 3. Okay? By February 3, nagpupunta na ako sa mga clients ko, nagpapalit na ako, inaayos ko na yung bahay nila na akma para sa taon ng 2025. Okay? Ano ba ang mga dapat anuhin doon? Karaniwan ng year of May, may clash yan with the food sign. Okay? Parang 12 years ago na ikwento ko na to eh. Kasi pang year ko na sa pag ganitong trabaho, live on TV. Kasi ang unang labas ko na was January 2, 2012. Unang nag-live ako, January 7, 2012. Hindi ko nakakalimutan yan. Napaka-significant yung mga panahon sa akin na yan. Kasi virtually nagtatago ako. Taga-studio na patient ko, pinilit niya akong lumabas sa palabas niya sa istasyon na ABS. Kaya na-discover tuloy ako. Ever since noon, shape na yung life ko. Okay. In the year of the snake, there will be increase of movement. Okay? Tumisin yan. Okay? Pero kung taon din na to, mas magiging subtle than last year. So there will be ang tawag doon, backstabbing or pang secretly na tinatagong may masama kang intention. Parang, pero kasi, very resilient ang panahon ngayon. Hopefully, makuha ng magandang usapan. Okay, kasi karaniwan hindi ako nagpupredict. Pero kasi ito yung character. Okay? There'll be increased in movement. Also, there'll be increased more of danger. Okay? Transportation, syempre, parang 12 years ago, nasabi ko na yan, mga train accident, yung mahahaba trailer, will be increased of activities na accident na ganun ulit. So, anong dapat natin gawin? We should be more careful sa mga pag-drive sa highway, pag sumasakay ng mga train, LRT, hindi ko sinasabing may sasabog, hindi ko sinasabing madederel, pero there might be increase. Hindi ko sinasabi sa Pilipinas kung it's in general, it's an overall outlook for the year. Okay? There'll be clash of elements. There'll be increase in accidents, sparkling, and water. Di ba? Parang awit mo ito, pero sunod yung pumasok na siya. Okay? Kaya nagkaroon nun, nagtataka sila. Pero ngayon kasi, naging very careful na naman. Ang importante kasi sa year na to, maging maingat ka sa sarili mo o sa paligid mo. You should take extra precaution in everything that you do. Okay, Dr. Ann. So, ang theme of the year pala ngayon ay pag-iingat. Todong pag-iingat. No? In case, kasi may mga clashing of energies or elements, right? Tapos isang punyo, ang ruling number for the year is the number 2. It's a sickness or illness star. Yung illness star niyan, magsisettle sa gitna, lahat tayo affected nun because that is the ruling number. Sickness, it brings all kinds of diseases, sickness, negative issues. Magiging feeling mo ang tamad mo, low in energy. Kaya sa akin, tong year na to, being a year of sickness, magpa-check tayo sa doktor. Napaka-importante yun. Pag may nagbago sa pakiramdam natin, magpa-check up na tayo. Pwede rin tayong mag-donate ng blood. Katulad yan, lalo na sa dalawang animal sign, which is the snake and the pig, sila yung offending and tinatawag doon yung conflict animal for the year. They should donate blood, they should do more charity para ma-offset nila yung negative. Okay, ang center ruling number denotes also, di ba nga kanina sabi ko, negative issues. It means mag-ingat tayo sa sasabihin natin. Ngayon, puro lahat ng konting kibot natin, nilalagay natin sa FB, nag-aano tayo sa social media, nagra-rant tayo.
bawasan nyo ang drama nyo sa buhay nyo. It will affect your energy. Kaya, isipin nyo, people will be having poor human relations para sa taon. Okay. So, ibig sabihin nito, talagang hindi may iwasan dahil nasa center ang position ng number 2, which is the sickness or the illness star. Tama ba? Kaya lahat yan, apektado tayo. Pero alam niyo yan, it's just a cycle. May darating na panahon, maganda ang panahon. Hindi laging 24/7 na bad luck yan. There will be good things for all animal signs. Kaya hindi tayo gagawin lang natin, magiging extra tayo careful sa sarili. Alagaan natin ang sarili natin. Alam mo nang bawal sa yung kumain ng mga lechon, kakain ka pa ng lechon. Kasi may gamot. Okay? Alagaan natin ang sarili natin. You should try to avoid eating fatty foods. Ingatan natin yung sarili natin, cholesterol. Matagal ka nang iniinda, ipacheck mo na. Ayaw natin, i-preempt na natin yun. Huwag na tayong laging magsisi sa huli. Kasi alam naman natin ito, sinasabi na namin ng precaution, huwag na tayong mag-antay pa na lumala kung ano man ang sitwasyon. Okay, yan. Okay, so yan ang mga characteristics ng Year of the Snake dahil tayo ay afflicted, kumbaga, yung pinaka-center. Yan ang inauspicious ngayon. Ang inauspicious means hindi maganda. Auspicious means magandang mga good luck, good energy. Ano ngayon ang mga, saan natin umpisahan? Auspicious o inauspicious? Direction for the year 2025 will be the numbers 1, 6, 8, 9, and the neutral 4. The number 1 white lucky star will travel to the area of the southeast. Okay? Kaya lang ang southeast, nandito yung tinatawag na Taisui. Okay? Ang next number is the number 6. That is the heaven luck star or the windfall luck. Yun yung nasa south yan. Ano ba sabihin ng windfall luck? Yun yung pwede ka magtaya sa loto, maging swerte ka sa raffle, na you'll be having edge na extra kasi something na gusto mo. Okay? The southwest will be visited by the past prosperity star, which is the number 8. Though it's still a very good star, still a prosperity star. And the number 9, that will settle in the east side. Isipin nyo, sunod-sunod yan, kung imamap nyo sa isang parang tic-tac-toe na shape to, the southeast, the south, the southwest, and the east will be having a very good direction. Okay, lahat po yan swerte. Kung ang bahay mo is facing the east side, that it carries the current prosperity luck. Napakaswerte yan. Sa mga Chinese, when they buy properties or lot, they always buy facing east. Kaya magugulat sila, this year will be an extraordinary good luck for them. Okay? Ang southeast, it will bring you the white lucky star, brings you promotion, yung mga ganun yan. Napaka-importante. Kaya kailangan yung matutong bumasa ng mga kompas. Isipin nyo, number 6, the windfall or the heaven's luck star. If your house is facing the south, swerte. Southwest, the prosperity luck number 8. Kaya i-check nyo lahat ng praising ng bahay nyo. It doesn't mean facing is spacing, okay? There are houses na nakaharap nga sa main road pero they're facing the south. I've seen several houses na gano'n, okay? The neutral star will fall on the west side. Yan yung mga romance, relationships, and academic excellence. Magandang magpwesto dyan ng mga bata, ng mga nag-aaral. Or you can enhance your luck through good relations with your client. Okay? Itong the rest, yung tinatawag na 2, 3, 5, 7, the number 2, nag-settle yan sa middle. Kaya nga, magiging tayo, hopefully nga, katulad nga, sinasabi nila, i-watch out na naman natin yung parang flu like from China. Okay? Kasi nga, everything comes from the center. Based ang feng shui sa China. Okay, ngayon, kakababa lang ng memo na totoo na merong flu-like
sa China. Ang ibig sabihin lang naman yan kasi talaga, mag-ingat tayo. May uhug-uhug ka na, sipon-sipon ka na, may sore throat ka na, pero wala yan, wala ng COVID. Ang importante, mag-ingat tayo. Kasi nga lahat apektado ng all kinds of sickness, illnesses, and diseases sa panahon ngayon. Okay? Yung pinaka-worst direction for the year will be the northeast. That's where the 5 yellow star will fall. It encroaches or it involves the entire northeast of the compass. Yan yung tinatawag namin na pinaka-worst direction for the year. Tinatanggalan lang namin yan ng activity. Okay? Sabihin yan, kung ang bahay mo is facing the northeast, yung pintuan mo nakatapat sa northeast, huwag mong iyahampas yung pinto. Okay? You respect the energy that is settling in that property or settled in that area. Okay. The number 7, that is the robbery star, I think. Okay. You protect also if your house is facing the north, there will be increased chances of your house na manakawan kayo. That's why you need to protect if your house is sa north or anything on the north side of your property, pwede silang may gawing masama o may pumasok na hindi tapat doon. Kung natatandaan mo, Mr., nung sinabi ko sa inyo na may dadaan sa likod, pero nung nanakawan doon yung kapitbahay mo. Kasi yun, nandun yung bad star noon at that time. Pero yung time na yun, hindi naman siya talaga makakapasok because there's no way of people going through that side. Okay? Ngayon, yung argument, number 3, which the last year's, kaya, di ba last year, ang daming nag-break ng mga artista. It was an argument star. Okay? Maraming nag-aaway, maraming nagkatampuhan. Hindi na, ang issue nila, na ayos. Okay? Nasa northwest yan. Kanina, bago kami mag-umpisa ni Miss Star, chinek ko yung map. Ano ba yung northeast of China? Ano ba yung northwest of, ang northwest of the map is mga pa rin, yung mga Russia pa rin. Kaya hopefully naman, magkaroon sila ng settlement na. Hopefully mag-usap-usap na sila. Ano man ang northeast ng China, tinignan ko sa mapa, o Korea, parts of Japan, baka doon ang mag-increase ng gulo. Okay? There is that clash on that direction. Last year, marami akong sinasabi na masama noon about China. Okay. Sabi sa akin sa mga nagbabash, baka madali ka na, marami ka nang sinasabing masama sa China. This time, there might be better business or interaction with China. It's because nasa southeast niya tayo. Di ba? Nandun nga yung tinatawag na current, nandun yung tinatawag na white lucky star. It means there might be better negosyo with Chinese. Ganun po yun. Kaya tingin ko, this year will be a subtle year. Kaya lang nga, there are hidden na mga traitor backstabbing. Siyempre, ang gagawin mo, mag-iingat ka. You should be extra cautious in everything na gagawin mo. Yun po yun. Ulitin natin para review sa kanila. Ang auspicious is number 1, which is victorious star na nasa east, sa southeast pala. Southeast. Lucky victorious star. Yes, okay. That's in the southeast direction. Okay. Tapos yung windfall luck, which is luck sa mga loto, mga games of luck, would be on the south. Yes. Okay. Tapos, i-activate natin. There will be more activity from this direction. So, lalagay tayo more activity dito. So, more activity dito sa lugar na ito. Ayan. Okay. So, sa 8 naman, which is southwest, diyan yung past prosperity star. It is a very good star. Oo. A prosperity star siya. Kaya it's a good location also for the year. Oh, I see. Tapos yung 9, which is the east, it carries the current prosperity. Kaya mas lahat na activities natin, lagay natin sa east.
hahanapin nyo yan sa bahay nyo or sa property nyo. Use a good compass. You don't use the sun as basis for the compass. You get a good compass and you try to learn how to use the compass. Okay, tapos ang number 4, which is a neutral star, which is the west, kamo. That's the academic success. That's a romance luck. Also, it doesn't mean romance. Kasi it's a better relations also with other people, lalo na sa mga salesmen. Kung gusto nila yan, and it's very lucky for them to stay in the West, try to put theirs in the West side, then they do their business. Ay, di dapat pala, uusog na ako sa West, inalis mo ako sa West eh. Di ba? Pwede na. Yeah, kasi West side last year, I think that's the 5 lucky, the Wuwang, that's the 5 unlucky star. That's why everything. Ako, this time, yung room ko, it's in the north. Babalik ako sa original room ko. Babalik ako sa west side of our house. Kasi yun naman talaga yung room ko. Ayun, oo. So, ibig sabihin nun, dati na inusog mo ako, na hirap ako, nilagyan mo ako unan para hindi ako makausog doon sa west. Ngayon, pwede na ako bumalik doon sa dati kong pwesto. Yay! It's good for business. Tama ba? Yes, and relations yan. Kaya lang kasi, sabi ko nga, there's an highs and lows of the cycle. Okay, yan. Okay, so yan yung ating auspicious na mga lugar. Now, let's talk about inauspicious, yung mga hindi maganda na direction. Okay, sige. Ikaw na, Doc Fugoso. Number 2 nga, it's the center. If your room is in the center of the house or property, magkukos yan ng sickness sa'yo. Okay? Kung ang kama mo, it's floating in the middle of the room, you should move your bed. Anything that's in the center of the house should be controlled. Okay? Should be cured. Okay? Ano naman ang pwedeng ilagay mo kapag nasa center ka? Karaniwan, for the 2 and the 5 stars, we put a salt and water cure. Kaya lang this time, hindi siya static. Okay? Bakit ko sinasabing hindi siya static? Kasi the center of your sala, the center of your dining room, nasa middle yan. Kung bukas ang chandelier mo, it's get to be activated. Ang pangit naman kung meron kang water and salt cure in the middle of your palace or your places. Okay? Anything metal, okay? Anything na metal, you can place in the middle of your room. Marami namang nabibiling dekorasyon na metallic. Yung mahilig magpunta sa mga ungpin, di ba yung mga binibili nating charms, plastic siya, pero they are painted gold. Okay, it symbolizes gold also. It symbolizes metal. Kaya pwede yun. Ano bang traditional cure for the sickness? Yung wulo, gourd, the holy gourd. Humanap kayo sa Binonto nun, bili kayo ng metal, kahit plastic siya. Pero ideally, you get the brass. Okay? You get the brass. Ako, meron ako niyan, tatalian ko lang siya ng metal ribbon. Okay? Metal ribbon lang siyang gagawin ko. Also, in my past interviews, sinasabi ko yung 6 pieces na disc, yung mga CDs. Kaya lang, wala nang nagbebenta yata ngayon nun. Kaya, ewan ko saan ako kukuha. Hopefully, makakita pa ako sa mga old computer shops. Kasi yun ang ginagawa kong base na mga, yun yung pinapatungan ko ng flower base. Yung nakabilog sila na 6, bali 5 around and 1 in the middle. 6 yung. Bakit 6? Because 6 is a metal number. It increases the energy of the metal. Kaya kung maglalagay kayo ng 6 ng metal in numbers of 6. Traditional cure, sabi ko nga, is the salt and water, though it's not aesthetic. Gawin nating metal, 6-rod metal chime, 6 coins is possible also. Anything na metal. Okay? Yung next dyan is the northeast, that's the 5 yellow misfortune star. Yan yung pinakaayaw naming direction. Okay? We also put metal. Pero kasi nasa settle yan, nasa northeast, you can put the
salt and water cure. Kasi pwede mo ilagay yan sa corner of that flat or the house. Pwedeng sa side lang siya. Anything na metal will do. Kasi sabi ko nga, it's not yung marami tayong nabibili na sinasabi nating cure. Pero kasi, element, metal is the cure for the number 2 and the number 5. Kaya anything that is metal or metal looking is okay na to control or subdue the energy. Okay? The number 7, the rubber star or the rubber star, or yung important dyan is to put traditional cure to plants and water. Ako, anong ginagawa ko dyan? I put several pieces of plants in a glass. May aquarium ako sa north kasi nandun dati yung mga energies ng past wealth. Ngayon, nawala na siya. From 8, naging 7 siya. Hindi ko pa rin inalis dun yung aking water. Lalagyan ko lang siya ng plant. Okay, that will be the controlling for that energy. Kung may mga nabili na tayo na blue rhinoceros noon, or tinatawag natin blue elephant, or nabibili yan in keychain form na, you always, kung meron na kayo, you place also those charms na nabibili natin. Sa totoo lang, hindi nga ako yearly bumibili Pero other feng shui experts, specialists, they say new charms for new energies. Okay? Sa akin naman, traditional, anything na element or itsura nun is possible. Okay? Sa northwest naman, that is the argumentative, anything red. Okay? Nung time na center, ang nilagay ko sa gitna ng mantel namin is a red na tablecloth. Okay? This time, nasa side siya, nasa northwest, maglalagay lang ako ng cortina on the northwest direction. Yun po yun. Okay. So, dito, mabalikan natin ulit. Number 2, which is the center, may cause sickness or illness. So, yan ay pinakamaganda pa rin maglagay tayo ng metal cure. No? In 6, no? So, pwedeng, sabi mo nga, yung seeding luma, 5 sa palibot, 1 sa gitna, or metal gourd na may meron yan na metal na nasabi mong panali, tapos pwedeng 6 rod chime, di ba? Pwede diyan. Ngayon, yung number 5 natin, which is the northeast, which is the yellow misfortune star, put metal cure then in 6, pareho nung number 2. Okay. So yung number 7, anong direction ng number 7, which is the north? Yes, the north. North, robbery star. Ito yung, alam mo, sa totoo lang, na-avoid naman yan by putting the traditional cure. Yung yung blue rhino and elephant ba yun? Actually, kaya nga blue yun, it's the water element. Water. Or pwedeng maglagay ng blue mat? Yes, pwedeng maglagay ng blue mat. Pero traditionally, real element, presence of a real element. Kaya sinasabi namin, isang baso na may tubig, na may plant. Pwede yun. Oo, okay. Isang baso na may plant. Okay. Now, concept of robbery. If your house is facing the north, you put extra precaution, bright light, para hindi magtangka na pumasok yung mga salbahe. Hindi sila mag-isip kasi maliwanag yung lugar mo. Ilawan mo siya at increase security. Ngayon yung northwest, anong number itong northwest natin? Northwest is the number 3 na quarrelsome star. Yung away, yan yung center last year, kaya di ba humabol pa ng breakup, puro ganon, ginawang katatawanan ng mga tao, ang mga breakups ng mga artista natin. Pero kasi it was a year of arguments talaga. Okay? Kaya nga ako doon, pinipilit kong hindi magalit. Okay? Kasi ayoko maapektuhan. Ngayon, sickness, alam nyo, almost senior na ako. Actually, noong last month pa ako nagpapa-appointment sa doktor to preempt what's yung pwedeng mangyari sa akin. Kaya lang, nakakalimutan ako replyan ng cousin ko. Pero
Pero this time kasi, bago siya pumasok, gusto ko na talagang magpa-check talaga overall. Shedding of blood to preempt. Mamaya sasabihin ko yan tungkol about animal signs, kung sino kailangan mag-shedding of blood. Okay, ang traditional cure for arguments is anything red. Di ba, may nabibili tayo yung tinatawag na infinity nut or harmony nut. That's a red. Sabi ko yung parang triangle na winib, yun. That's a very good cure for the argument kasi harmony nut nga ang tawag doon. Lagi akong bumibili noon every year, different sizes. Yung mga clients ko nung last year, binili ko talaga sila yon. Bumili ako ng marami kasi yung mga important parts of their rooms, nilagyan ko talaga. Kasi sinasabi lang, mahal ng magpapungsoy. Totoo lang, it's very expensive talaga. No? There should be exchange of energies. Pero nga sabi ko kanina, we should help also. We do free consultations also. Okay, nilalagay ko yan sa mga clients ko or dala-dala ko na yung mga doormat ko or rug. I placed them on the center last year. Ngayon, bibili pa rin ako niyan, ilalagay ko naman on the northwest side of their properties. Northwest naman ngayon. Ayan. Okay. So, meron ka pang idadagdag sa kanong dapat natin na do's and don'ts this year of the snake? Alam nyo, take the star. Pray more often. Magdasal tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Tapos gawin natin yung nararapat natin gawin para sa sarili natin. Kasi nasabi nga nila, huwag natin iasa sa Diyos. Ang gawa nasa Diyos ng awa. Yun ang gawin nyo. Sinasabi lang, kung huwag magtiwala, sinasabi ko sa inyo, you put feng shui. It's not a 100% guarantee, but at least you have 50% additional chance of being better. Kaya try to incorporate. Alam nyo, this is a good year to invite feng shui practitioner in your houses. Okay? Okay. Maraming salamat. Abangan nila. Ang susunod nating video will be more on the 12 animal signs. Okay, wag silang mawawala. Babalik tayo for the next video.